naglaro kami ng basketball. Doon, nahihilo po ako. Pinipigilan ko ang sarili ko, pero hindi ko talaga mapigilan. Nag-collapse talaga ako. Malaking ang kinikita ko, ngunit bumabagsak naman yung negosyo ko. Ay, yun yung moment. Hopeless na, wala nang pag-asa ang unang naisip. Hindi ako tumingin dun sa circumstance, sa big picture ni God na narinig ko lahat yung mga dasal mo. Yung salitaan, ang balo ay hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. Huwag mo ipangas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things will be given to you as well. Kung sino man ang mananakit sa mga kaibigan ko, hintayin nyo ang aking paghihiganti. Dear Utang, break na tayo simula ang araw na ito. Saan ako maghahanap ng 1 million pesos sa kalsada? Plastic na nga ang paninda ko. Plastic ka pang kausap? Sige, magplastikan tayo! Ops lang ha, mga ma'am, sir. Wait lang ha, kasi baka yung maglaglagan yung mga fruits of the spirit dito. Oh. Hindi kasi, Sonia, masyadong nakakagigil ang hugot sa ating mga kwento. Tonight, nakaka-carried away, nakakawala ng poise. Sonia, ano ba yung pinagsasabi mong fruit of the spirit? Ito po yun kasi, yung nakasaad yan sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Okay. Isa-isahin natin ang siyam na fruits of the Spirit na yan dito sa Love the Word! Live the Word! Love. Isa yan sa mga bunga ng banal na Espiritu Santo. In Deuteronomy chapter 6 verse 5, it says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Love, hindi lang yan sinasabi, pero isinasabuhay. Kaya salamat sa mga partners natin na love talaga ang tumulong. Simula pa nung Lunes hanggang tonight, umabot na sa 3,021,000. Wow! Hindi ko alam sabihin. 3,021,980 pesos. Our target this week is to raise 20 million. Yeah, madali kong basahin yan, 20 million pesos. We are raising funds to support our humanitarian outreaches, TV programs, 24/7 prayer center, and our missionary training program to reach the world. Our faithful partners and supporters are here to receive your calls and donations. Narito sina actress Minnie Aguilar, director-producer Glenda Resurrection, actor Alan Villanueva, and papuri singer Pastor Jonover Luklukan. CBN Asia Partners, Pastor EJ Grepo, and Angelica Cayabyab. Kaya tawag na because the numbers are on your screen. Malaking tulong ang inyong donasyon. Hatid nito ay pagbabago at bagong pag-asa sa buhay ng libo-libo nating mga kababayan na talaga namang nangangailangan. Kagaya ni Quintin ng Eastern Samar. Sa edad na 52, singtalas ng pana ang asinta ni Quintin. Simula nung maliit ako, yan ang pinamana sa akin ng kabuhayan sa dagat. Ang dagat ang malaking maitutulong sa akin sa parte sa paghahanap buhay. Wala sa kanyang hinagap na ang dagat na nagbibigay pagkain sa kanyang pamilya ang siya ring wawasak sa kanyang kabuhayan. Ngunit ito ang nangyari nang hagupitin ng bagyong Yolanda ang kanyang barangay sa Pagnamitan, Giwan, Eastern Samar. Sige, langoy tayo kasi hanggang dito na yung tubig. Tapos umalo na naman ng malakas. Nakatangay kami dyan sa pagkakakapit namin sa may sampalok na nakabuwal. Diyan na kami nagtago hanggang umaga. Dito ko naisipan na ilagay yung bangka ko. Tapos tinali ko dito sa lubi, sa nyog. Tapos tinali ko sa bahay ko. Hindi naman nakalain na ganun pala kalaki ang dagat. Pati bahay ko nga wala. Wala ni bakas man wala 3 hati yung bangka ko Naando doon daw sa kabilang barangay. 3 araw na nabuhay sa sabaw ng niyog at basang bigas ang pamilya ni Quintin. Nakitira sila sa kanyang ama. Upang makapaghanap buhay, nakisakay si Quintin sa ibang mangingisda. Nanghuhuli sila ng lamang dagat gamit ang lambat. Subalit matapos makaltas ang renta ng bangka at mapaghatian ang benta ng isda, kulang na ang kinita para sa pagkain ng pamilya. Parang
hopeless na, wala nang pag-asa ang unang naisip. Pero sabi ko, total buhay pa ako, magkakaroon pa rin ng pag-asa to. Pero di nagtagal, nabalitaan ni Kentin ang pagdating ng Operation Blessing sa kanilang barangay na kanilang binansagang Community of Hope. Dala ang mga kagamitan at materyales. Gumawa ng 20 bagong bangka ang Operation Blessing para sa mga mangingisda doon. Agad na nagboluntaryong tumulong si Kentin sa pagbuo ng bangka. Kapag daka, naglayag ang mga bagong bangka sa unang pagkakataon. Natuwa ako, natural. Ngayon lang ako magkakaroon ng ganong kalaking bangka. Matibay, maayos yung pagkakagawa. Muling nakabalik si Kentin sa pangingisda gamit ang pana sa malalalim na bahagi ng dagat kung saan siya eksperto. At dahil sarili na niya ang bangka at benta sa bawat huli, may sapat na siyang kita para makapagsimula ang kanyang asawa ng munting negosyo, ang paggawa ng shell handicrafts. Ito, Operation Blessing. Malaking binigay niya na pag-asa dyan, na bigay ng Panginoon at saka yung taong mga nag-donate. Sila ang binigyan ng Diyos na para ibigay sa amin yan. Kung magpapayakap sila sa akin, yakapin ko sila, hahalikan ko sila para magpasalamat lang. Ganyan natin na ipapakita ang ating pagmamahal. Hindi ba pare? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa tunay na pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa. Kagaya ni Kentin, imagine na ipabangon muli natin ang kanyang buhay. Ngayon ay mahusay ang kanyang livelihood. Yes, diba? Mare. At saka yung sinasabi ni Kentin, tinuro niya yung malaking puno. Nakapunta ako dyan at nakita ko na yan si Kentin. Talaga namang down na down sila. At nung dumating ang Operation Blessing, kaya nga tinawag na Community of Hope dahil tayo ang ginamit ng Diyos para magbigay ng pag-asa sa isang dying community. Yan, tama po yan. Kaya salamat po sa inyong walang sawang panalangin at suporta sa aming humanitarian arm, ang Operation Blessing. Isa lamang ang pamilya ni Tatay Kentin sa libo-libong pamilyang nabiyayaan natin ng pangkabuhayan. Bukod sa pangkabuhayan, nagtuturo rin tayo ng livelihood skills. Sa ilalim ng Mobile Out-of-School Training Program, ang Operation Blessing ay nagtuturo ng practical electricity, dressmaking, cellphone, refrigerator and aircon repair at marami pang iba. At dahil sa humanitarian effort ng Operation Blessing, pinarangalan ito ng Philippine Army as NGO of the Year noong taong 2006 at 2007. Natanggap din ng OB galing sa Armed Forces of the Philippines ang 2 awards bilang NGO of the Year for Peace Efforts noong namang 2002 at 2004. Ang tagumpay ng Operation Blessing sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan ay tagumpay nyo rin. Kaya't maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta ninyo. Pero marami pa po ang pwede nating matulungan. So help us, help others. Please call our hotline 737-0700. Again, that's 737-0700. At sa inyong pagbibigay, meron kaming nakalaang exclusive gifts para sa inyo. Watch this! For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Ngayon mismo pwede mag-donate sa M. Lulier dahil ang ilang sangay nito ay bukas 24/7. And to help us read some more of our pledges tonight, we have actress Minnie Aguilar. Hi. Hello. Thank you for always joining us on the 700 Club. It's my pleasure. And Minnie, bago yan, what is your favorite Bible verse? At bakit? Yan. My life verse is Isaiah 48. May print out pa siya. Oo, kailangan kasi. Hindi ako ready. Isaiah 48:17. This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you what is best for you,
who directs you in the way you should go. O bakit siya ng favorite mo? Kasi at this point in my life, talagang... In your youth. Oo. Ayan ang option ko talagang total surrender na talaga ako. Kasi in the past, lahat ng mga decisions ko medyo sablay. So yung partial surrender dati? Oo. Hindi dati talaga no surrender. Ngayon, talagang total, talaga hands up talaga. Amen. God is good. It's a good place to be actually, sa atin lahat. Yes. Kasi the Lord naman knows better than us kung ano maganda sa, di ba? Yes, definitely. And we would like to thank more of our donors tonight, and Minnie will help us read them We'd out. like to thank our generous brothers and sisters. Ayan, Celeste from Navotas City, 10,000. Raquel from Palawan, 5,000. Thank you. Maridel from Rizal, 1,000. Cheryl from Quezon City, 500. Amelia from Bataan, 500. Marivic from Pasig City, 2,000. Eileen from Las Piñas City, 500. Maraming salamat. Eva from Baguio, 8,000 one time. Eva from Baguio, 3,000 monthly. Thank you. So inspiring naman. Nancy from Manila, 700 one time. Text donations. Marites from Bulacan, 500 one time. God bless you. Anonymous from Marikina, 1,000 one time. Cherry, 500 one time. And Anonymous, 1,000 one time. God bless you. God Maraming bless salamat sa you. inyong lahat. Okay, thank you, Minnie. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tawag na at maging pagpapala ngayon. Our hotline is 737-0700. Pwede rin kayo mag-text. Ang aming smart number ay 0949-888-8001. Ang aming Globe ay 0917-406-5001. At ang aming Sun number 925-300-3000. Text na at mag-donate. Back to you, Sonja and Alex. Thank you, Joyce at Mary. Kasama pa rin natin ngayon ang commercial model and actress Sonja Kalit. Isa sa mga bida ng ating Holy Week special na Sais 14. Alright, thank you so much, Pastor Alex. And thank you mga kapuso for watching Sais 14 dahil po sa inyong suporta, naging #1 sa kanyang time slot ang Sais 14. At ang iba pa nating Holy Week specials, ito ay pinanood ng mahigit 17 million viewers nationwide. Grabe! Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, we are live tonight via PLDT and simulcast on cbnasia.org/specials. So invite your family and friends abroad to watch us on the web. Pwede kayong makipag-chat sa amin. Nasa Facebook at Twitter din po tayo. Gamitin ang hashtag #LoveTheWord, LiveTheWord. Mapapanood din po tayo sa Channel of Blessing sa Cebu at sa abroad via GMA Pinoy TV, TBN at Film TV sa California. Sonja, para sa iyo, ano ba ang joy? As in J-O-Y. J-O-Y. Alam niyo pa, Pastor Alex, ang joy ay isa sa mga fruits of the Holy Spirit. At pwede rin na J-O-Y ay J, Jesus first, O, other second, and. Pinaghalo ko, di ba? And Y, yourself last. O, di ba, joyful ka naman. Joyful. Di ba? Okay, wow. Pwede rin namang Jesus overshadows you. Okay. But in John chapter 16, verse 24, joy is asked, and you will receive, and your joy will be complete. Amen. Complete joy. Yan ang naranasan ni actress Jackie Oda nang matanggap niya ang sunod-sunod na blessings. Sabi niya, and I quote Pastor Alex, sabi niya, wagas ka talaga, referring to God ng bonggang-bongga. Anong blessings ba ang kanyang natanggap? Alamin natin sa bonggang kwento ni Jackie. Jackie Oda, Miss Jackie Oda, how are you this evening? Naiimbitahan ako sa Teleton. Wala akong kamalaman kung ano ba yung Teleton na yan. So lo and behold, nag-volunteer at first. Una, parang wala pang dating. Itong pagte-Teleton, isang serbisyo na sa ministry ng 700 Club. At the same time, commitment. So ito naman ako, commit ko, Lord. I wanna challenge my faith. Sabi kong ganyan. Magko-commit ako ng 1 week. That time, wala akong trabaho, walang sasakyan, wala lahat, walang pera and everything. Basta nag-commit lang ako. Mula sa pagsagot ng telepono, pagtanggap ng donasyon, hanggang sa pagdarasal sa mga tumatawag, isinapuso ni Jackie ang kanyang pagbubuluntaryo sa The 700 Club Asia tuwing telethon.
Ang itinanim na pananampalataya ay nagbunga ng pagpapala mula sa Diyos. After siguro mga 6 months, December yun, hindi ko makakalimutan, tumawag yung MZ. Napaiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi ko naman na-expect na yung parang feeling mo lang na wishful thinking na yung pala may dating. Natuloy ang sitcom kung saan nakasama si Jackie. Nasagot ang kanyang panalangin. Ngunit hindi rito natatapos ang mga pagpapala sa kanyang buhay. Nagkaroon din siya ng bagong sasakyan mula sa kanyang ipon. Inabot niya na sa akin yung susing ganon. Totoo ba to? Parang, totoo na to. May kotse na ako. Sabi kong gano'n. Ay, yun yung moment. Naiyak ako kasi, alam mo yun yung, hindi ako tumingin dun sa circumstance, sa big picture ni God na narinig ko lahat yung mga dasal mo. Ang dahil mo kasing channeling. Ito na pala yung sa pag-volunteer ng Telethon. Kumbaga, ang point is, huwag nating maliitin yung mga ganong bagay na ministry. Kasi kung taos-puso mo talagang binibigay yung servisyo mo, papalitan talaga ni God yun ng bonggang-bongga without you knowing it. You have to really just open your mind, open your heart to obey. Kaya nga yung slogan ng isang malaking kainan dyan sa tabi-tabi na happy to serve, ganyan. Ako talaga yun ang sinasabi ko, happy to serve. Sabi ko, tunay ang Panginoon, talaga you are really my provider. Wagas ka talaga ng bonggang-bongga. Linawin na natin, Joyce, na hindi kasi biro ang magpunta rito ng gabi, di ba? Late night, tapos magpupuyat ka. You know, you're gonna sit there for an hour, in this case, 2 oras yung ating mga phoners ngayon, and you're gonna take calls for an hour. Na instead of being at home, sa bahay ka, nagre-relax ka na, nagsakripisyo ka nandito. You know, yung ginawa ni Jackie, ginawa ko din yan. You know, I would come here, I would volunteer, I would answer phone calls, and then yung parang gift naman sa akin ni God is when you guys said, hey Joyce, could you help us host on the 700 Club? And I never told anybody that if ever 700 Club asks me to host, I'm going to like parang I won the lottery. You know, yun yung feeling ko. And so when I was asked, I said, Lord, this is amazing. I didn't say anything na yun yung gusto ko sa inyo. Kasi syempre, I mean, why would I say that? I just wanted to keep it to myself. But, but you know, the faithfulness of coming here and answering the phone and not expecting. Kasi talaga sabi ko, you know, if they don't ever ask me to host, I am fine. I love the 700 Club. I don't wanna cry. Hindi ako iiyak, okay? Bad. Good, but not right now. But yes, when you give tonight, just like Jackie, part of your donations will help us spread Christ's love to the world through our missionary training arm, which is the Asian Center for Missions, or ACM. ACM trains missionaries and deploys them in different countries worldwide. We have trained missionaries in Africa, Cambodia, Vietnam, Nepal, Afghanistan, and more. And through our dedicated trained missionaries empowered by the Holy Spirit, thousands of people from different tribes are now believing and receiving Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Their harvest is your harvest too, thanks to your generosity. Let us train more missionaries. Be our partner today. Kung nasa abroad kayo watching this show on the internet, GMA Pinoy TV, TBN at Philam TV, pwede kayong mag-donate gamit ang credit card. Just visit our website, cbnasia.org/specials, and click the Give button. Pwede rin sa alinmang sangay ng iRemit, narito kung paano. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. God is good. All the time and all the time? God is good. Hindi lang yan pang slogan, pero naranasan mismo ng ilang nating kababayan ang goodness ni God. Tulad nito, Juby, guys, naiiyak ako habang binabasa ko ang nakasulat sa inyong posts para talaga sa akin,
ang So message. si Shirley naman, Shirley Bruce, thank you Lord for the answered prayer. Nakabayad na ako sa mga bills ko. God is so good all the time. God provides all my needs. Amen. Okay, ito naman si Jovi Aban. Lagi ko pong nakikita ang mga episodes ninyo. Talaga pong napakadaming matututunan, lalo na ang Word of God. Marami pong salamat sa prayers ninyo. Dalangin ko po na mas lumawig pa ang salita ng Diyos. Amen. Amen. And si Palma naman, ang sabi is, all things are really possible with God. Amen. I had also gone through a very difficult situation. And thank you for everyone's prayers, especially the 700 Club age. Amen. Kanina we discussed love and joy as fruits of the Holy Spirit. Now let's discuss the third fruit, goodness. American essayist Henry David Thoreau once said, "Goodness is the only investment that never fails." The Bible mentions goodness 19 times. And one verse written by King David in Psalm 23, verse 6 declares a powerful statement. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. We declare that in your life too. Back to you, Kata. Thank you very much, Mary and Joyce. Tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng ating mga donasyon ngayon. At para tulungan tayong magbasa ng inyong mga donasyon, narito si actor Alan Villanueva. Hello, Alan. Yes, good evening po. Good evening po. Oo, basahin Meron po natin. tayong mga call donations from Annalisa of Bulacan, 500 one-time gift. Teresita of Quezon City, 500 one-time gift. Diana of Quezon City, 500 one-time gift. And Diana also of Quezon City, 500 monthly. Meron din po tayong text donations from Love of Manila, 500 monthly. Anonymous, 800 one-time gift. Jake of Roa City, 5,000 monthly gift. And Anonymous, 5,000 one-time gift. Meron din po tayong credit card donations. Edna of Las Piñas, 1,000 one-time gift. Thank you. Yes, thank you very much. Mga And nagbigay na. Ito pa. Ito naman po ay sa There's credit more. card. Oo. Marlon of Davao del Sur, 500 pesos. Ronnie of Cebu, 1,000 pesos. Joanne of Bulacan, 500 pesos. Thank you. Ana of Davao del Sur, 5,000 pesos. And Marilu of Cebu, 1,000 pesos. To donate through credit card, just go to our website, www.cbnasia.org/specials. Ayan, thank you very much to all those who have given and to you Yes. too, Alan, for joining us tonight. You're welcome. So Alan, ano ba ang favorite verse mo at paliwanag mo nga kung bakit? Yung pong Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. It's a very encouraging word sa Bible. Kasi po, di ba, there are times when we feel like parang walang purpose yung buhay ng ibang tao. Minsan, we get easily discouraged. But this is an encouragement for all of us na it's really not an accident na pinanganak tayo ni Lord. So meron talagang purpose, meron tayong hope, tsaka there's yung meron tayong faith na things will get better. At hindi accident na nandito ka ngayong Opo. gabing ito Opo. para lumahok sa ating Opo. live the word, love the Yes. word. Okay, thank you very much, Alan, for Yeah. joining us and for sharing Yeah, my your pleasure. favorite verse. As you love the word, may you also live the word. Thank you very much, Sonja. Sonja, magkano na ba ang ating donations tonight? All right, thank you so much, Ms. Kata. So far for our donations tonight, we have reached 3,198,480 pesos. Mga kapuso, marami pang oras. Tawag na at makipagbayanihan na sa amin. And our faithful partners are here to receive your calls and donations. Madali lang ang magbigay. Tandaan lang ang A, B, C, A. You can donate through our accredited remittances gaya ng M. Luwelier, iRemit at RD Pawn Shop. B, Bank. Ang aming bank account information ay nasa inyong TV screens. C is for credit cards. Just visit our website, cbnasia.org for more details. It's fast, easy, secure, and convenient to donate using your credit card. At bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay ng 5,000 pesos, ibibigay namin sa inyo ang t-shirt na kagaya nitong suot ko. Ayan, nakikita nyo naman. Love the word, live the word. Kaya mag-donate na. Back to you, Miss Kata. Thank you very much, Sonja. Peace. It is the fruit of the Holy Spirit. In John chapter 14, verse 27, Jesus said,
Peace I live with you, and peace I give you. I do not give you as the world gives, so do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kaya kahit nakakarinig kayo ng mga masasamang balita, may bombahan dyan, may awayan dyan, may nakawan dyan, may mga disaster dyan, ang dapat nyo lamang gawin is to present all of these concerns and even your petitions to God. Sabi ho yan din sa Bible, di ba pare? And then when you pray to the Lord, the peace of God which transcends all understanding shall guard your hearts in Christ Jesus. Yan naman ang gusto ng mga tao talaga eh. Peace. World peace, ika nga, di ba? Yes, kaya kalma lang kayo. Oo, nandyan si Lord. Pero papaano na magkakaroon ng peace kung binabagabag ka ng sakit? Peace possible? Iyan ang napatunayan ni Pfizer ng Cebu. Ang trabaho ng isang pulis ay ipatupad ang batas, mapanatili ang kapayapaan at pangalagaan ang komunidad. Tapat na ginagampanan ito ni Pfizer. Subalit kung may bagay na hindi niya maipatupad ay ang pangangalaga sa sarili. Siya ay may karamdamang Brugada Syndrome. Isang sakit na karaniwang sintomas ay komplikasyon sa puso at posibleng ikamatay ng taong maaapektuhan nito. Naglaro kami ng basketball. Doon, nahihilo po ako. Pinipigilan ko ang sarili ko pero hindi ko talaga mapigilan. Nag-collapse talaga ako. Pinahiga na nilang ako sa court. Nagdilim lang tapos parang gusto niya talaga akong patulugin. Pinigilan ko pero nag-collapse talaga. Sa pagnanais na gumaling, desidido si Pfizer na ipagamot ang sarili. Gusto kong makaroon ng yung device na para sa sakit ko. Yung ICD. 800 to 1M, yung 1 chamber na ICD. Tapos yung dual chamber, more than 1M. Wala po akong halaga na pambili ng device na yun. Sobrang mahal. Sahod ko, hindi kakasya sa ganong amount. Sa paglipas ng mga araw, pumunta ang Operation Blessing sa Cebu. Kasama nila ang mga doktor na tutulong para sa libreng operasyon. Dito ay nakita at nalaman ng Operation Blessing ang kondisyon ni Pfizer. Walang pag-aatubiling ibinigay ng Operation Blessing ang libreng operasyon para kay Pfizer. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessings Organization at saka sa 700 Club Asia na may ganito silang programa. Nakatulong sila sa mga tao. Isa lamang si Pfizer sa 50 kababayan nating nabigyan ng libreng operasyon dahil sa walang sawa ninyong pagtulong. Ko ma-explain kung gaano kalaki. Gusto ko lang mapaabot sa kanila na maraming salamat sa tulong na ibinigay nila. Imagine na palawig ang buhay ni Pfizer at magpapatuloy siya makapagtrabaho, maging useful at maging masaya siya sa kanyang buhay dahil sa ating tulong. Napakalaki ng halaga nung operasyon na kinailangan ni Pfizer para madugtungan yung kanyang buhay. 1 million pesos halos inabot yung halaga ng ganyang operasyon. Pero naibigay natin yon kay Pfizer. Kaya ngayon, buhay na buhay siya. At saka naman, Mare, saka makakakita ng medical mission, merong nag-ooperate sa puso na ang mga talagang gumaganap ay mga surgeons talaga. Yeah. At mga volunteer to, experts na volunteers pa. Ang alam ko nga, sila pa yata nag-live without pay, gumagastos para lang makatulong sa atin. May mga taong ganyan talaga at sana mas marami pa tayong mga kagaya nila na nagvo-volunteer, nagbibigay at nang gayon ay matulungan natin ang mga kagaya nating kababayan na kagaya ni Pfizer na nangailangan ng maselang operasyon. Sa kwento po ni Pfizer, napatunayan natin na the patient needs patience. Dahil sa tiyaga niyang paghihintay at panalangin na may pananampalataya, ginamit ng Panginoon ang Operation Blessing bilang sagot sa kanyang dasal. Ang hirap po magantay. Book author Joyce Meyer said, "Patience is not the ability to wait, but how you act while you're waiting." Patience is one of the fruit of the Holy Spirit. In Colossians chapter 3 verse 12, New Living Translation, ang sabi po doon, "Since God chose you to be holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience."
Kaya nga po sa bawat medical at dental mission ng Operation Blessing, kailangan ang tiyaga at suporta, tiyaga para sa mga volunteers at mga pasyente. Suporta naman mula sa ating mga partners. Malaking tulong talaga ang partnership ng mga kumpanya at organisasyon para mas marami tayong matutulungan. Kaya naman maraming salamat sa lahat at doon sa mga ilang kumpanya na ginagawa tayong recipient ng kanilang CSR o yung Corporate Social Responsibility. Salamat din sa ilang mga NGO at kumpanya na sumusuporta sa atin tulad ng Hilti Foundation's Base Bahay at Every Nation. Cherry Mobile, Metrobank Foundation, at sa Jackliner. Sa pakikipagtulungan ng Jackliner, ang ating Operation Blessing team ngayon ay nasa Alaminos, Pangasinan para magsagawa ng medical mission doon. Narito ang report. Kapag sumasapit ang summer vacation kasama sa ating tradisyon ng pagpapatuli. Nakabahan ka ba? Hindi po. Bakit ka magpapatuli? Para maging binata po. Ngunit may isang batang lalaki na naligaw yata ng pila. Siya si Jeremy. Agaw atensyon ng mala superhero niyang pananggalang. Natidami po si Tita Grace. Tapos hindi namatay yung bangka. Ma-underpan po yung makina. Sinanglay ko yung kamay ko. Pinigilan ko. Natatakot ako. Baka hindi ko na magamit ang kamay ko. Isang linggong tiniis ni Jeremy ang kamay niyang naaksidente. Karton lang po. Tinali. Makirot po. Natakot po. Wala pong pera. Kaya binilan ko na lang siya ng gamot na may panamik saka magsisilin. Nag-alala po ako. Baka hindi na po maibalak yung buto niya po. Ganon na lang po yung kamay niya. Kuha ko na lang po sa hilot. Kaya't sa healthcare mission ng Operation Blessing, sa pakikipagtulungan ng Jackliner at ng local government ng Alaminos, nabigyang solusyon ang sitwasyon ni Jeremy. Agad na sinamahan ng Operation Blessing si Jeremy sa ospital at nakitang hindi simpleng pilay lang ang kanyang natamo kung di nabali ang kanyang buto. Mula sa splint na gawa sa karton, nabigyan siya ng arm cast at ng mga gamot at vitamins na makakatulong sa tuloy-tuloy na paghilom ng kanyang nabaling buto. Salamat po sa tumulong po sa amin at nagamot po yung braso ng anak ko. Maraming salamat po. Operation Blessing. Dito natin nakikita kung anong pwedeng gawin kapag nagtutulong-tulong tayo. That's right. It's a bus line, di ba? Anong pakialam nila? But because they have the equipment, they have the buses, we can load people, we can load the equipment on the bus. And they have the willingness to share their resources. Yes. So whatever you have, as long as you're willing to help, God is more than able to use. Right. You know, parang yung 5 loaves and fish lang yan. Whatever you have, give it to God and He'll be able to feed thousands with it. 5,000. Amen. Isipin mo, 2 loaves and 5 fish lang yon, pero ang napakain, 5,000. Oh, diba? galing, ano? Oh, nag-smorgasbord sila. Ang dami. May natira pa, di ba? 12 basketfuls. Para marami tayong matutulungan, dapat united tayo. Kailangan you. And I. And the community Whoa. will extend our kindness. Are we spelling a word here? Yes. Kindness. Tama ba? Kagandahang loob. One of the fruits of the Holy Spirit. Proverbs chapter 3 verses 3 and 4 in the New Living Translation. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Be kind to someone today. Donate na. Tawag na sa 737-0700. That's 737-0700. Narito ang ating faithful partners para tanggapin ang inyong tawag at donasyon. Pwede ring i-text ang inyong donasyon sa aming smart number 0949-888-8001. Globe is 0917-406-5001. At sa number 925-300-3000. At sa inyong pagbibigay, meron kaming exclusive gifts para sa inyo. Watch this. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form.
Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Lumaking walang kumpiyansa sa sarili si Edison. Kaya naman, upang mapunan ng kakulangan, nasumpungan niya ang lakas ng loob sa pagiging gang member. Gusto kong maging katulad nila na meron din akong kaibigan, meron din akong tropa. Maging kasing angas ko yung mga nauna sa amin o yung mga talagang matitigas sa amin. So ganun ang mentality ko. Kung sumasabay sila, sasabay din ako. Kung nakipag-away sila, makipag-away din ako. And then kung nakapatay sila, nakabal sila. Gusto ko ganun din ako. Ayokong pulilat na naman ako dito. Hoy! Bumalik ka dito! Dahil gustong may mapatunayan, ipinaghiganti niya ang naagrabyadong kaibigan. Kinuha ko yung gamit ko, tapos sinisita ko siya. And then, yun na, pinuto ko na sa kanya yung baril. Upang palamigin ang sitwasyon, nagtago muna si Edison. Bagamat wala namang naging reklamo sa ginawang pamamaril, takot ang bumalot sa kanyang kaisipan na baka siya ay gantihan. Sa puntong iyon ay napanood niya ang The 700 Club Asia. Yun yung nagbigay ng impact sa akin kasi sabi ko nakaka-relate ako dito talagang marirealize mo yung mga kasalanan mo dati and then yung pagmamahal ng Panginoong Jesus, yung pagtawag niya, yung pagkalinga niya to the point na walang-wala ka na down ka na mayroon pang pag-asa. Ako kasi tingnan mo. Makalipas ang ilang buwan, isang pastor ang kanyang naging kaibigan na nagbahagi sa kanya tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Dito higit na lumalim si Edison sa relasyon niya sa Panginoon. Pinagsisihan at tinalikuran niya ang mga kasalanan at natutunang lumakad sa katwiran ng Diyos. Kikita ko talagang totoo yung pagbabago niya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagiging masigasig ni Pastor Edison. Naging katulong ko sa gawain. Buhay na yung bagong Edison na binago ng Panginoong Jesus. Ngayon malakas ang loob ni Edison, hindi sa maling gawain at barkada, kundi sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos na bumago sa kanyang buhay. Nakita ko talaga yung identity ko talaga sa Panginoong Jesus na I can say ay yung pinakamahalaga sa lahat. Si Edison po ay isa lamang sa mga libo-libong mga manonood ng 700 Club na naaabot natin ng magandang balita at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ministry ng 700 Club ay marami pa pong mga kagaya ni Edison ang ating nailalayo sa kapahamakan, ang ating natutulungang magbagong buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating 700 Club. Kung kayo po ay nanonood ngayon, kagaya ni Edison, ay kayo po ay sobra na pong problema ninyo at ang dami na po ninyong kasalanang nagawa at akala ninyo ay tapos na ang inyong buhay. Hindi po totoo yun. Meron pong bagong buhay na nakalaan sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Because God so loves you that He has given His Son Jesus Christ to die on the cross, to save us from all our sins, even from death, and to give us eternal life. Kung kayo po ay gusto na po ninyong magbago, tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay mananalangin, sabay-sabay po tayo ngayon, maniniwala tayo na tayo dinirinig ng ating Panginoong Diyos at siya'y tutugon sa ating dalangin. Manalangin po tayo. Panginoon aking Diyos Ama, sadyang ako'y napakamakasalanan ng tao. Ang dami ko nang sinaktan. Ako nga ay pumatay na rin. Patawarin po ninyo ako sa aking mga nagawa. Hindi ko po naunawaan kung ano yung aking ginawa. Pero Panginoong Diyos, ngayon nalaman ko po na dahil sa inyong pagmamahal sa akin, ako'y inyong pinapatawad at inililigtas sa pamamagitan ni Jesus. O Jesus, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na ikaw ay anak ng Diyos. Naniniwala ako na ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Mesiyas. Naniniwala ako sa ginawa mong sakripisyo sa krus.
Ikaw ay namatay, pinagbuwisan mo ang iyong buhay at pinagbayaran mo ang aking kasalanan. At dahil dito, ako ay maaring magkaroon ng bagong buhay. Ngayong araw na ito, ako ay nagdedesisyon, Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang aking maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Panginoon Diyos, patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Simula sa araw na ito, ako ay susunod sa iyo. Ikaw, aking Panginoong Jesus, ang siya nang masusunod sa aking buhay. Marami pong salamat sa inyong kapatawaran. Marami pong salamat sa bagong buhay na ibinibigay niyo sa akin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Yes. Panginoon, maraming po salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na lumapit sa iyo at manalangin para sa kagalingan ng lahat po ng nananampalataya at sumasabay sa amin sa panalangin. Panginoon, kayo po nangako, Lord God, na sa pamagitan ng pagtitiwala namin sa iyo, sa iyong salita, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na kung saan sinasabi ng iyong banal na kasulatan na sa pamagitan ng iyong mga latay na tinamo sa krus ng Kalbaryo, kami pinagaling mo. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. At ngayon, Panginoon, meron pong mga taong nananampalataya, sumasabay sa amin sa mga sandaling ito, tumatawag at humihingi po ng awa sa inyo para po sa kanilang kagalingan. Somebody out there who has a problem with a heart disease, and he is very much afraid that he will die any moment. The Lord is hearing you right now, and the Lord is saying that you don't have to fear. Receive His healing touch even right now, and you will get well. At meron din isang nananalangin ngayon na siya ay merong karamdaman sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung anong uring karamdaman ito, but this ailment has been bugging him for the longest time. Hindi naman siya nagpapagamot, but ito ay labis na wino-worry niya. So, tumatawag siya sa Panginoon, and the Lord is hearing you right now. Receive the healing touch of God in your life. Para merong nanonood ngayon na ikaw ay involved sa fraternity at marami na kayong mga nasaktan na tao, pero gusto mong kumawala sa grupong ito at sinasabi ng Panginoong Diyos na hindi diyan matatagpuan ang pagtanggap sa iyo, nasa sa akin ang tunay na pagtanggap. So in the name of Jesus, be freed right now from that spirit. And also meron ding mga taong involved sa gang war. Sila ay nananakit ng kanilang kapwa, yung iba pa nga ay halos makapatay na o nakapatay na. Ang Panginoong Diyos, ang inyong Ama, siya rin ang tagapaghusga, pero siya ay maawain. Kung kaya kayo'y lumapit ngayon sa Panginoong Diyos, kayo'y kanyang pinapatawad at siya ang tutulong sa inyo para kayo ay magkaroon ng tunay na kagalakan sa buhay. In the name of Jesus. Joyce? I also want to say a prayer tonight for a woman who you've been told na meron kang fibrocystic breasts at natatakot ka kasi hindi mo naiintindihan kung anong ibig sabihin nito, and you are full of fear right now, natatakot ka. But rest assured, the Lord has you in His hands. Those cysts are benign, and even then, Jesus can shrink those cysts. Receive your healing. I also want to pray for someone who has meron po siyang bukol sa leeg, and you can feel it, you can actually see it, and natatakot ka. You do not even want to go to the doctor sa takot, but you can relax. You can be fine. Receive your healing tonight. Jesus wants to heal you. Receive it and believe. I also want to pray for people with backaches right now, yung severe backache. Kanina pa to nasa heart ko, yung people with a severe physical pain, upper, middle, and lower back. God can free you from that kind of pain. He can give you the relaxation and the rest that you need so that you will be naturally healed by His power. And I know there's one person who has been watching tonight, and you're hoping that kung ano man yung sakit mo ay mabanggit. And so far, nobody has said it.
And I don't even know, God has not even revealed to me what this illness is, and you're despairing and you feel that you will never be healed. I don't have to know what your illness is. God knows what it is. All you have to do is believe and know that you have been freed. As I pray for you tonight, as all of us here in the 700 Club are praying, you have been healed and you have been freed. Do not worry anymore. God knows what you are going through. In the mighty name of Jesus. Alex? Somebody who's experiencing panic attacks and extreme fear and worry. The Lord is healing you right now. Just trust in the Lord. He is your fortress. He is your security. And there is also somebody who is fearful for his life. Siya ay gusto niya nang tumigil sa pagdodroga hanggang sa umabot na sa ganitong punto na meron ng mga pulis na humahanap sa kanya ngayon. So siya ay tumatawag sa Panginoon. And I pray that the Lord will give you a chance. Ang sabi ng Panginoon, ililigtas ka niya. Magtiwala ka sa Kanya at magbalik loob ka sa ating Panginoon. Somebody also who's been praying for pain sa kanyang tagiliran sa bandang likod. The Lord is healing you. Somebody who has a thyroid problem, the Lord is healing you right now. Merong isang babae, hindi siya mapagkatulog. Matagal na siyang napupuyat. The Lord is healing you right now. Somebody who feels that he will go crazy, he will go insane. Kapatid, just ask the peace of the Lord. And I rebuke somebody who is doing it to you. Ikaw man na naniniwala sa witchcraft at sa kasamaan na ito, I ask you to repent right now and stop your evil works. I come against you in the name of Jesus. Pero gusto ko rin sabihin sa iyo, mahal ka ng Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo kung ang kapangyarihan mo na yan ay galing talaga sa Panginoon. Naniniwala akong hindi yan galing sa Panginoon. I'm speaking to your spirit right now. When the Lord sets you free, you are free indeed. Taos puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. The Word of God says, you are now a new creation. The old has gone. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Welcome sa pamilya ni Kristo. Balitaan niyo naman kami, kapatid, sa inyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001, Globe 0917-406-5001, at Sun number 0925-300-3000. Today is your spiritual birthday. Mark that on your calendar. Please text us your very important decision. Our texting instructions are on your screen. Thank you, Lord, for your faithfulness. Kahit hindi po kami karapat-dapat mahalin, minahal mo pa rin kami. Faithfulness, one of the fruit of the Holy Spirit. In the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9, it says, "Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations." So Lord, help us to be faithful to you every day. Back to you, Joyce. Thank you, Alex. Narito na ang ating mga faithful partners na nag-donate na ngayon. Si Lourdes, 500 pesos one time. Zenaida, 500 pesos one time. Norma gave 1,000. Norma also gave 500 monthly. Hermo from Quirino Province gave 500 one time. And an anonymous donor, 500 one time. Via Facebook and chat. Naku, wow, nagdo-donate na rin sila via Facebook. Norby of Pampanga, 500 one time. Norby also, same person, 500 monthly. And Aurora from Pampanga, 500 pesos one-time gift. Sa lahat ng mga sumali naman sa ating usapan sa social media using the hashtag Love the Word, Live the Word, maraming salamat. Ito ang ilang komento. Okay. Wala na tayong oras para magkomento pa. Okay, well, patuloy lang kayong mag-post ng inyong mga komento sa social media using the hashtag Love the Word, Live the Word. Back to you, Sanja. Yes, thank you so much, Miss Joyce. I just want to read some more pledges.
Call donations we've received from Corazon, from Cainta, a 1,000 peso one-time donation. Jasmine from Pasig gave a 500 peso one-time donation. And Myla from Las Piñas gave 1,000 pesos as a one-time donations. And so far, your generosity has reached 3,360,000 pesos, 360,000 pesos, and 380. Nabubulol ako magbasa ng parang si Miss Joyce lang kanina. But keep calling and keep giving because our faithful partners are here to receive your calls and donations. Pwede kayo mag-donate through text. Ang aming smart number is 0949-888-8000, Globe 0917-406-5001, at Sun number 0925-300-3000. And as a token of appreciation for your gift of 500 pesos, we will give you these 18 note cards. Kaya donate na at pwede niyong ipadala ang inyong donasyon sa alinmang sangay ng M. Luwilier. Narito kung papaano. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? These 18 beautifully designed note cards will be a great source of encouragement and inspiration to be shared with your family and friends. Love the Word, Share the Word mini note cards. Yours for your gift of 500 pesos. O, naalaala niyo pa ba ang fruits of the Holy Spirit? Kanina na-tackle natin yung love, joy, goodness. Peace, patience, kindness, and faithfulness. Ngayon naman, ang isa pang fruit of the Holy Spirit ay self-control. In Proverbs 25 verse 28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Importanteng self-control sa mga salitang bibitawan natin. Sa ating kilos. Maging sa pagkontrol ng ating bulsa. May mahalagang paalaala dyan si Avelyn Garcia. Napakaraming tao ngayon ay nasa tanikala ng napakaraming problema. Kasi sweldo pa lang, ubus na. Credit card, max out. ATM card or phone, may ATM ka nga, nakasanla naman. Meron namang lifetime savings na scam. Samot-saring napakadaming tanikala na problema. Gusto mo bang makalaya sa problemang yan? Alam mo kaibigan, isa sa natutunan ko is a seed is a tiny beginning with a huge future. Ito daw po ay maliit na panimula na may napakalaking kinabukasan. It is something that can become more. Yan ay isang buto, napakaliit pero pwedeng maging malaki. Alam mo ba, meron ka niyan. Your love is a seed. Your time, your patience, your prayers, stopping slander, being thankful is a seed. Lahat yan ay meron ka. It is something that you possess that blesses somebody else. Alam mo ba, God has installed something in you, that seed in you, that can become a blessing to so many people. It is actually something that can unlock that freedom within you. Gusto mo bang magkaroon ng matinding kalayaan sa buhay? Magtanim ka. Magtanim ka ng isang bagay na hindi mo pagsisisihan. Kaya kung ako sa'yo, bigay na. Alam mo, Mare, yung seed na yan, makapangyarihan yan. Pero bago yan, kailangan mamatay muna tayo sa ating sarili. Okay. No? Bago yung seed na yan ay mag-sprout. Okay, at pag yan tumubo, matagal nga minsan, pero ang laki naman ng puno na magiging bunga niyan. Ganyan-ganyan po yung ating mga dinodonate dito sa ministry ng 700 Club. Maring maliit yung ating seed, pero maniwala tayo na ito'y lalago at lalaki at mapupunta sa pakinabang ng napakaraming tao. And you can never imagine what will happen to those seed na talagang... Pag nagbunga na yan, yung fruit niya, ang dami. Wow. Okay, thank you very much sa mga nagbigay na. Ito na po, dahil there are 9 fruit of the Spirit, ito po yung huling nating i-share ngayon. Na ba? Ito pang kompleto na ito. Ayan na. Hinahanap natin kanina. At ito na po yung one of the fruit of the Holy Spirit, gentleness. Naku, napakahirap ipamuhay nito. Pero sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 11,
B, Apostle Paul is reminding Timothy and us as well to pursue righteousness and godly life along with faith, love, perseverance, and gentleness. So let us be gentle in speech and in action. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Salamat sa inyong love and support, aming mga faithful partners. Maraming salamat sa PLDT, M. Luwelier, I Remit. Salamat din sa RD Pawn Shop, Mapsi's Catering, and Clara Olay. Maraming salamat din sa aming mga media partners, Adstrat, United Neon, and Nixis. Maraming salamat din sa ating mga faithful partners mula nung Lunes hanggang ngayon. Maraming salamat po. God bless you more and more. Back to you, Kata. Salamat, Mari! So far, your generosity has reached 3,409,018 pesos. Pwede pa ho natin doubling yan dahil bukas po ang ating prayer center 24 hours, 7 days a week to receive your call. So keep calling and keep giving. Araw-araw po mahalagang isabuhay natin ang lahat ng bunga ng banal na espiritu. Pero ganun pa man, huwag natin kalilimutan ang dalawang pinakamahalagang utos ng ating Diyos. Sa Mark chapter 12 verses 30 to 31, love the Lord your God with all your hearts and with all your soul, and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There's no commandment greater than these. Sa atin naman pong wika, Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip at ng iyong buong lakas. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Alex Tinsan. At ako naman po si Sonja Khalid. Mari Carmo. Joyce Ann Burton Titular. At ako naman po si Katay Ascension nagsasabing, Love the Word, live the Word! Nabigyan ba kayo sa ating kwentuhan, kapuso? For more stories of faith, hope, and love, sundan na kami sa GMA alas 12 ng gabi na pagkatapos ng saksi. For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba?